Yan, magkakaroon po ng kasagutan yung mga panalangin o panawagan ng taong bayan tungkol kay Tatay Digong. Magkakaroon po ng kasagutan na makakalaya si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang laging pinapanalangin ng taong bayan na sumusuporta sa kanya at nagmamahal sa kanya. Magkakaroon po ng kasagutan. Basahan po natin ang tarot card si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung ano po ang magiging lagay niya sa ICC. Basahan po natin. Nasa inyo na po kung maniniwala kayo dito sa tarot card na ating babasahin na. Nasa inyo na po, karapatan nyo po kung maniwala kayo o hindi. Ito ay tarot card na binabasa natin. Umpisahan na po natin sa pagbabasa ng tarot card kay Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan, magkakaroon po ng magandang ugnayan ang pamilya Duterte at saka sa ibang bansa, yung mga leader ng ibang bansa. Magkakaroon po ng magandang ugnayan. Kung sa baga, magkakasundo po sila o may mapag-usapan po silang maganda tungkol dyan sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC sa dahig. Maganda po ito, mukhang may tutulong na taga-ibang bansa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at hindi lang basta-basta ito na tao kundi isang pangulo po ito o pangulo po ito ng ibang bansa na magkakaroon po sila ng ugnayan. Sabaga tutulong po ito. Maganda po. Maganda po yung card na yon. Magkakaroon po ng kalayaan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Makakalaya po siya ayon sa card na to. Yan. Makakalaya po si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po natin alam kung kailan pero sinasabi po dito makakalaya po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Si Tatay Digong po ay makakalaya. Darating po yan na makakalaya po si Tatay Digong. Yung puwersa ng mga kalaban po, matatalo po sila. Matatalo po ang puwersa ng mga kalaban. Dahil nga may tutulong kay Pangulong Rodrigo Duterte na taga-ibang bansa. Marami pong tutulong dyan, hindi lang po isang tao, kundi marami pong tutulong sa kalagayan ni Tatay Digong sa ICC. Marami po, darating po yan. Darating po talaga. Ayan, medyo malalim po ang iniisip ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malalim po ang iniisip na ngayon. Nag-iisip po siya ng malalim dahil sa mga pangyayari ngayon sa bansa na nababalitaan niya na matindi yung korupsyon sa flood control ay hindi pa nare-resolve po talaga ng maayos. Kaya malungkot po si Tatay Digong. Nag-iisip po siya. Nag-iisip po, malalim po ang kanyang iniisip. Yan. Yung mga iniisip po ni Pangulong Rodrigo Duterte ay magkatotoo po. Yung imagination niya na mangyari ito, sana mangyari ito, mangyayari po yan. Yung mga gustong mangyari ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ni Tatay Digong, yung mga iniisip na ngayon na sana mangyari sa bansa ay mangyayari po yan. Mangyayari po. May mga plano pa po si Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa natin. Marami pa po siyang plano. At yan po ay magkakatotoo pag nakalabas na siya sa ICC. Magkakatotoo po yan. Naawa na siguro si Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas sa mga pangyayari ngayon. Ayan, magkakaroon po ng selebrasyon o selebrasyon po. Mukhang magkita-kita na po sila, magkapamilya dito sa Pilipinas. Magsama-sama po sila ulit na kanyang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Yan na po sa paglabas niya mula o pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Magsama-sama na po sila. Darating ang panahon na magsama-sama ulit ang pamilya nila kasama na po si Pangulong Rodrigo Duterte. Makakauwi po yan siya. Makakauwi po at magsama-sama ang kanyang pamilya. Yan. Magkakaroon po ng kasagutan
yung mga panalangin o panawagan ng taong bayan tungkol kay Tatay Digong. Magkakaroon po ng kasagutan na makakalaya si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang laging pinapanalangin ng taong bayan na sumusuporta sa kanya at nagmamahal sa kanya. Magkakaroon po ng kasagutan ng hustisya o panawagan na hustisya, kalayaan para kay Tatay Digong. Magkakaroon po ng kasagutan yan. Yan na po yung paglaya niya. Makakalaya po talaga yan si Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit sabihin natin yung mga judge yan, gusto nila makulong si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi sila pabor na makalaya. Pero dati yung panahon, hindi nila mapipigilan yan, makakalaya si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil marami pong tutulong sa kanya. Marami pong tutulong dyan. Tatahimik-tahimik lang muna ngayon. Pero magugulat na lang sila na biglang makakalaya yan. Yan. Nare-reject man yung mga inaapilan nila ngayon, pero yan po ay kasama po yan sa mga proseso. Kasama sa proseso, nare-reject po yung mga gusto nilang mangyari. Yung hinihiling nila dyan sa ICC ay nare-reject. Pero hindi po yan katapusan para sa kalayaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po yan katapusan. Yan po ay kasama po sa proseso. Kasama po yan. Sa baga, yan mga hadlang yan. Pero yung paglaya niya ay matutuloy po yan. Magugulat na lang po ang lahat yan. Magugulat na lang ang lahat. Ayan. Makakalaya pa rin, oh. Makakalaya po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte sa kadiliman. Yung kalagayan niya ngayon. Yung kalagayan niya na matindi yung kalagayan niya ngayon. Sa baga, nasa budiga siya, nakatago. Parang nakatago siya sa budiga. Pero despite sa kahirapan o kalagayan niya ngayon, magkakaroon po siya ng kalayaan. Magkakaroon po ng kalayaan si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ni dito sa isang card, magkakaroon po talaga ng freedom si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan sinasabi natin, magugulat na lang po ang lahat na makakalaya si Pangulong Rodrigo Duterte. Magugulat na lang po talaga. Yan. Magkakaroon po ng pagkapanalo si Pangulong Rodrigo Duterte dito. Mananalo po siya. Hindi ko po alam kung anong klase panalo sa kaso. Basta magkakaroon siya ng panalo. Hindi ko lang alam po yan o hindi po natin alam kung dito sa kaso niya. Basta magkakaroon po siya ng victory. Victory. Pero hindi yan ang pinaka-prize para sa kanya. Ang pinaka-prize sa kanya daw yung bansang Pilipinas na sana maayos. Yan po ang pinakagustong prize si Pangulong Rodrigo Duterte. Yung kalayaan niya, wala yan. Ang iniisip kasi niya, yung bansa natin. Kalagayan ng bansa natin. Yung ang iniisip niya. Yan o, kahit nakapiit si Pangulong Rodrigo Duterte, gusto pa rin niyang resolbahin ang mga isyu na nangyayari sa Pilipinas. Gusto niyang resolbahin. Sa baga, ang isip niya lagi na lang sa Pilipinas. Kalagayan ng Pilipinas ang iniisip niya. Gusto pa rin niyang maayos ang bansang Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iisip niya kung paano maiayos ang kalagayan ng bansa natin. Biruin mo yan, nakakulong na yan. Hindi na Pangulo, pero ang isip niya nasa bansa pa rin. Na maging continue, maging maayos sana ang kalagayan ng bansa natin. Yung mahihirap, sana umangat man lang kahit papaano. Yan po ang laging iniisip ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo-lalo na ngayon sa mga nababalitaan na ngayon na ganito nangyari sa bansa natin. Lalo siyang nagdamdam. Kaya iniisip niya, nag-iisip siya kung ano ang gagawin, anong gagawin dapat sa Pilipinas. Biruin mo yan. Yan. Yung grupo na mga nanggigipit kay Pangulong Rodrigo Duterte, mabibigo po ang lahat. Mabibigo po ang lahat. Magkakaroon po sila ng kabiguan dahil nga darating ang panahon na makakalaya si Pangulong Rodrigo Duterte. Mabibigo po sila, babagsak po sila. Yung grupo na yan na nanggigipit kay Pangulong Rodrigo Duterte o sa pamilya niya ay magigiba po yan. Babagsak po sila. Magkahiwalay-hiwalay po ang mga yan. Ngayon, solido sila sama-sama. Pero darating ang panahon na
hiwalay-hiwalay po ang mga yan. Magkahiwalay-hiwalay po mga yan. Lalong-lalo na kapag nakakalaya si Pangulong Rodrigo Duterte, wala na yung mga yan. Maano na yan, madi-discourage na ang mga yan. Dahil, biruin mo, kahit anong pangdidiin nila, makakalaya pa rin pala. Ito na yung time na may bagong mamumuno ng bansa natin. Isang babae po. Isang babae po ang mamumuno ng bansa natin. Yung susunod na Pangulo. Uupo sa trono ay isang babae po. Basta isang babae po ang susunod na magiging Pangulo na makakaupo dyan sa palasyo. Isang babae. Babae po ang nandyan. Yan. Marami po talaga nagsisilos sa mga Duterte. Maraming mga puwersa na nagsisilos po talaga sa mga Duterte. Nagsisilos po sila sa mga Duterte na kahit na anong paninira nila ay minahal pa rin ng taong bayan. At lalo pang mas maraming nagmamahal sa mga Duterte ngayon. Kaya sobrang nagtataka sila. Nagsisilos po talaga sila kung bakit ganun kalakas ang mga Duterte sa mga tao. Napakalakas ng karisma. Ito babae talaga. Dito babae pa rin talaga. Babae pa rin ang tatayo o susunod na Pangulo. Babae pa rin ang upo ng trono. Babae talaga siya. Babae. Dalawang card na yun na babae talaga. Yan. Magkakaroon ng sabaga maghihirap yung mga kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mahihirapan sila. Magkakaroon po sila ng gulo. Magkagulo-gulo po sila. Yung mga nagigipit sa mga Duterte. Magkagulo-gulo po sila. Sabaga, sila-sila na mismo ang magsasagutan. Sila-sila na mismo ang mag-away-away. Magkakagulo sila. Mabubuwag nga po talaga sila. Yan po ang mangyayari. At si Pangulong Rodrigo Duterte po ay makakauwi po, makakalaya po si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito sa card. Tapos, ang magiging sunod na Pangulo ay isang babae. Hindi po natin alam kung pagkatapos ng 2028 eleksyon saka siya makakalaya. Hindi po natin alam, basta makakalaya po siya. Hindi po yan siya basta mamamatay doon sa ICC. Makakalaya siya, makakauwi siyang buhay at makakasama ang pamilya niya dito sa Pilipinas. Magkita-kita lahat. Yung mga kanyang pamilya, yung mga mahal niya sa buhay, magsama-sama ulit. Mag-celebrate sa pag-uwi ni Pangulong Rodrigo Duterte. So yun lang po ang nababasa natin sa tarot card. Ang pinaka-punto dito ay makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. Makakauwi po siya. Yan po ang pinapakita dito. Makakauwi po siya at makakasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi po natin alam kung kailan, pero sinasabi lang po dito na makakalabas po siya o makakauwi siya ng bansa na buhay. So yun lang po. Ito po ay tarot card lang. Nasa inyo na po kung maniniwala kayo dito o hindi. Sa mga nanood po, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo.